Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. Parang katin ng lalamunan ko Hindi pa maganda yung gising ko kanina. May konting sipon, tsaka inuubo. Ano Mars, ready na ba kayo sa mga kaganapan ngayong linggo? Huwag na natin patagalin to, ito na ang Chismis of the week. Ninong Chavit Singson nambigay ng 24 pairs ng Air Jordan sa kanyang birthday celebration. Magbibigay tayo ng 2 dosenang Air Jordan at marami pang iba. Ninong, size 10.5 Bacana man. Social media influencer Wamos Cruz and Antoinette Gale magkakanak na. Ito daw ay pinag-isipan nila at pinagplanuhan ng matagal. Good for them, congrats! Yung mga laitera dyan tigil-tigilan yung mga pasmadong bunganga. Maging masaya na lang tayo sa kanila, pwede ba? Matapos mag-viral ang isang post sa Twitter, dinumog ng mga tao ang ilang branches ng old school restaurant at Tropical Hut. Instant dami tuloy ng order mula sa Grab. The power of social media. Viral online seller na si Madam Inuts. May jowa na. Uy, guwapo Ganda mo dyan. Happy for you. Make us proud. Isang ipo-ipo na naman ang namataan sa General Trias, Cavite. At ginulat ng malakas na hangin at ulan ng ilang lugar sa Metro Manila. Nakuhanan sa video ang tindi ng hagupit at lakas ng puwersa nito. Libreng e-bike solar charging station ng MMDA. Binuksan na at pinagagamit na sa publiko. Ayos to Sana dumami pa ang mga ganito. Good job! Pfizer COVID-19 booster para sa 12 to 17 years old. Aprobado na ng Department of Health. Inaantay na lang nila ang official guidelines bago ito i-roll out. Naisa katuparan na ang oath-taking ni Vice President Sara Duterte bilang ika-15th Vice President ng Pilipinas. Technically, sa loob ng 11 days, meron tayong vice at presidente na Duterte. Ilan sa mga highlights sa nasabing event ay ang mga sumusunod. Muntik pang madapa si Ma'am Shi. Nagkukulitan na naman tong dalawang mag-utol na to Banding-banding ng mga presidential son. Mukhang intense ang kwentuhan na may pa-action-action pa. Ang pagtatagpo ng dalawang El Presidente. Para magkumpare lang Yun naman, nakaka-nice. Nakabeso pa no? Selfie king talaga tong si Senator Bongo no? Smooth! Yan ang mga galawang swabe. Mukhang may tension dito sa mag-ex na to Buti na lang, sweet yung anak nila. Si Pap, sigurista pa Baka magkamali daw ng pirma Hi, Pans! Kulit talaga ni tatay din. Feeling ko talaga mahihirapan na makabalik sa pwesto mga dilawan. All thanks to our 1987 Constitution, diba? The best yan diba? Alam nyo ba na ang bagong tayong tulay sa Cebu na si Silex, ang pinakamahabang tulay ngayon sa Pilipinas? At ito din ang pinakaunang expressway na papayag magpadaan ng mga motorsiklong 125cc and above. SLEX! NLEX! Ano na? Sana all! Isang video na naman ng pananagasa sa isang traffic enforcer ang nahuli sa camera. I suggest magtago muna siya ng 10 days bago sumuko sa mga pulis nang sa gayon ay hindi siya makulong. Tapos magpapresko na rin siya kasama ng umiiyak niyang ina para mag-sorry. Kasi pwede naman pala yun diba? Nasa hot seat ngayon ng isang deleted post ng isang sikat na motovlogger na kung saan ay pinatatamaan niya ang kanyang mga hater. Pero mukhang nag-backfire sa kanya dahil sa tila baga panghahamak niya sa mga nag-uulam ng tuyo at bahaw. Depensa ng nasabing vlogger, metaphor lang daw yun. Buwelta naman ang kanyang mga hater, meta pobreng galawan yun. Itsura ng isang bitter loser, huling-huli sa isang candid camera. Karamihan sa kanila, hindi naman totoong talo natin sila kahit mas konti tayo. Kasi tayo, totoong tao. So, hindi pala totoong tao yung 31 million? Hindi kaya na electric current lang yung nerves ng nanay nyo? Veins pala. Hindi nerves daw basta. Amoy na amoy ang pagka-bitter o kampo mo, girl Yan ang sinasabi namin sa iyo Kung naka-parliamentary system lang sana tayo, di sana hindi kayo diretsong inidoro. Kayo sana ang uupong shadow opposition natin ngayon. Isang malaking bahagi sana ng checks and balance sa ating gobyerno kung nagkataon. Weekly debates antimano, di ba yan ang gusto nyo? One-on-one debate sana kung sakali kay Prime Minister Bongbong Marcos. Di ba yan ang gusto mo? Yun nga lang, pag palutang-lutang ka pa rin talaga dyan, antimano, kick out ka sa pwesto. Pero makakasiguro tayo na best of the best ang magpapatakbo sa ating gobyerno. Ikaw na rin naman mismo ang nagsabi dati. There's something wrong with our system. Kaya ano pang hinihintay nyo? Let's correct the Constitution. At yan ang Chismis of the week. Dinit, baltok ang kurena. Gawin ko sa'yo inagawa ni Salikay ko. Ading! Natatandaan nyo pa ba to? It's time to take the power from the center to the countryside that feeds.
But we should consider that legislation could be quickened and laws made more responsive to the people under a parliamentary system. It's time to start the great debate on charter change. Palakpakan ng mga mambabatas natin nun no? Bukod sa kanya na hindi ko sure kung tulog. Yun na sana ang simula ng tunay na pagbabago. Hanggang sa ma-realize siguro ng mga oligarchs na hindi sila makikinabang. Kaya kaliwat ka ng paninira ang ginawa nila dito. Naalala ko pa dati, tad-tad ng anti-chacha campaign ang mga TV, radyo at dyaryo. Hindi natin kailangan ang chacha na ito. Ayaw nating mawala ng karapatang pumiling ng Pangulo. Hindi itong chacha ang solusyon. Hindi itong chacha. Hindi itong chacha ang solusyon. Kesyo term extension daw ang chacha. Hindi pa daw yon ang tamang panahon. Hindi daw handa ang mga Pilipino dito. The best daw ang 1987 Constitution. And so on and so forth. Ngayon, mahigit isang dekada nang nakalipas. Ganun pa rin naman ang kanilang mga dahilan. Nadagdagan nga lang ng ayuda muna, hindi chacha. Unahin pa ba yan kaysa sa COVID-19? O saan kayo ngayon? Kamusta dyan sa Inidoro? Gamit ang sinasamba yung 1987 Constitution, first world country na ba tayo? Fast forward sa administrasyon ni PRRD. Anong ginawa niya? Sabi nga sa isang comment mula kay Premo Ken TV, maganda pala, bakit hindi pa rin napapatupad? Eh paano Brad? Pasala-sala ang draft na sinabit nila sa Kongreso. Federal Presidential? Are you kidding me? Napakalinaw na federal parliamentary ang pinangako ni PRRD. Tapos panay ang harang itong kumag na to sa Senado. Oh, gago. Ano ka ngayon? Iyak talo. Tsaka question lang ha. 14 million kayong bumoto kay Lenny. Pero 9 million lang ang bumoto kay Kiko. Ibig sabihin 5.6 million nakakamping sang ayaw sa'yo. Wow, naman yun. Going back, gigil kayong makipagdebate kay BBM. Pero takot na takot kayo sa parliamentary system. Nagtataka kayo kung bakit traffic pa rin at may mahihirap pa rin probinsya. Paano naman ang tanggi nyo sa federalismo? Iiyak-iyak kayo kapag nagsipag-abroad ang mga kapamilya nyo. Ayaw nyo na lang papasukin ng mga FDI dito para dumami ang magagandang trabaho. Ilang taon mo pang lolokohin yung sarili mo at sasabihin hindi pa tayo handa dito. Nasa ating mga kamay ang tunay na pagbabago. Tigilan na natin ang paggamit ng ating bulok na 1987 Constitution. Ano pa hinihintay nyo? Tara na, let's correct the Constitution. Eh di matagal ko na dating gusto ko i-try pa eh. Wala kasi akong pera kaya di ako nakapasok sa ganito eh. Atin guys. At yun lang ang mga nakalap nating chismis for this week. Kung meron kayong issue o chismis na gustong pag-usapan next episode, comment nyo lang down below. Okay? Hanggang sa muli, bye-bye!